Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po sa minomonitor natin na si Super Typhoon Gabi na mataas ang tsansa na maging si Super Typhoon Inday. At ayon nga po sa ating European Center, ito nga po ay tinataglay ang lakas na abot na ng 195 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na po yan na abot ng 245 km per hour. Nasa layong 2,900 kilometers naman po ito dito nga po sa may Eastern Visayas. Iba yung paghahanda at pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dahil as of now, ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, mababa ang tsansa ng landfall nito sa ating bansa dahil posible po siya sa ngayon ay posible po yan dumaan dito nga po sa ibabaw naman ng Taiwan. Sa ngayon nga po, easterly siya nakaka-apekto sa ilang bahagi ng ating bansa at asahan din natin yung mga biglang pagbuhos ng pagulan, dulot naman po yan ng localized thunderstorm. Dumako nga po tayo sa ating advanced weather forecast para makita nga po natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nitong si Super Typhoon Bavi. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, si Super Typhoon Bavi ay by July 5, bukas po yan, approaching na po yan sa may parte ng Guam. Kaya yung mga kababayan po natin sa parte ng Guam ay mag-iingat na nga po. At pagdating naman po ng alas 8 ng gabi ng July 5, ito po ay didikit na dito nga po sa parte ng Guam. At pagdating naman po ng July 6 ng madaling araw, patuloy pa nga mas lalakas itong si Super Typhoon Bavi. At pagdating nga po ng alas 8 ng gabi ng July 6, nakatawid na po yan dito sa parte ng Guam at mas lalakas pa nga itong si Super Typhoon Bavi. Pagdating naman po ng July 7, nasa na po yan nasa eastern section na nga po yan ng Bicol region, pero nasa labas pa rin po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At magiging mabilis ang pagkilos ni bagyong Super Typhoon Bavi na posible na nga po yan na maging si Super Typhoon Inday. Dahil possible nga po by July 7 in the evening or July 8 ng morning, ito po ay papasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung makikita naman natin sa ating forecast track, advanced weather forecast ng European Center, mababa naman ang tsansa ng landfall scenario sa ating bansa. Pero bagamat mababa ang landfall scenario nito, hahatakin po nito yung habagat na magdudulot naman ng pagulan sa ating bansa. At kung makikita nyo yung kanyang diametro at rotation ng hangin, ay makikita nga po natin dito na halos aabutin din nito yung parte ng extreme northern Luzon at northern Luzon. Pagdating nga po ng July 9, by July 9, ito po ay nasa eastern section na nga po ng Tugigaraw. At pagdating nga po ng gabi ng July 9, nasa northeastern section na po ito ng extreme northern Luzon bilang Super Typhoon Inday. At ulitin po natin bagamat walang landfall scenario, ito naman po ay magdudulot ng pagulan dahil naman po sa paghatak niya sa habagat. Kaya mag-ingat pa rin po yung ating mga kababayan dahil magiging maulan. Lalong-lalo na nga po pag nandito na nga po ito sa parte ng extreme northern Luzon. At pagdating nga po ng July 10 ng gabi, ay andito na po yan sa coastal water sa may northern portion ng Taiwan at magdudulot pa rin ng pag-ulan yung habagat na hinahatang nga ni posibleng Super Typhoon Inday. Pero again since malayo pa po yan, marami pa rin pong posibilidad na magbago dito sa kanyang direksyon.
Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nitong posibleng Super Typhoon Inday. At kung mapapansin natin, meron pa pong posibilidad na magkakaroon ng panibagong kasunod dito na bagyo na nasa labas ng ating bansa, pero yung kanyang direksyon ay patungo naman po sa may karagatan pa ng Japan. Manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nitong posibleng Super Typhoon Inday na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.